sila naganda. Namula si Asin. Dapat lagi kayong handa. Ever ready. Ever ready. Hallelujah! Praise the Lord! Amen. Sa pong mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. Kamusta po ang ating isang linggo? Amen. Hallelujah! Hello! Amen. Hallelujah! Sino po ngayon ang naniniwala na tonight is your great night? Amen! Praise God! Ako, tonight is my great night kasi birthday celebration. Kaya great night. Praise the Lord. But kung kayo po ay naniniwala na tonight is your great night, ay ipapakita po sa inyo ng ating pong Panginoong Diyos yung kanya pong shower of blessing. Amen! Hallelujah! Praise the Lord. Bakit ipapakita yung kanyang shower of blessing? Kasi makikinig kayo ngayon ng kanyang salita. Amen po ba? Nangako po ba kayo na kayo'y makikinig ng salita niya ngayong gabi? Amen. Na kahit nakakaantok yung preacher, ay huwag yung tulugan, makinig po kayo because that word ay yun po yung mag-feel sa ating pong mga heart. Mag-activate sa heart po natin that produce faith, that produce a supernatural prayer that connects to heaven. Hallelujah! Praise the Lord. So, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa gabi nito at muli, Panginoon, dinako mo kami sa iyong bahay pananambahan upang purihin ka, sambahin ka, O God. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, na kahit na may mga ganitong sitwasyon, O God, hallelujah, pero dinadako mo pa rin kami dito, O God. Lord, sa gabi nito, nakatayo yung abangin ko, tilangin ko, Panginoon, na ibuhos mo, Panginoong Diyos, yung anointing mo, Panginoon, upang yan sa ganun, maihayag ko yung salita mo, Panginoon, nang naayon po sa iyong kalooban, O God. Dalangin ko rin, O Diyos, sa lahat po ng mga nandito ay ma-receive nila, Panginoon, yung supernatural blessing mo, God, yung supernatural power mo, O Lord God. Maging, Panginoon, sa mga nakikinig, nanonood ng live, O God, ibuhos mo sa kanila yung masaganang pagpapalo, O God. Yung ginawa, Panginoon, yung kahinaan ko, ang makita sa gabing ito, kundi ikaw, O God. Gamitin mo lamang ako na yung instrumento. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. So, alam niyo po, dahil po sa atin po ngayon, tayo po mga Christian, ay nandun na affected na po tayo sa mga modern technology, di po ba? Talagang nasa world na tayo ng modernization. Aminin man po natin at hindi, ay nandito na po tayo sa world of modernization na kung saan kahit tayong mga Kristiyano ay nakakopy na po natin, na-adapt na po natin yung pong value system po ng iba pong tao. Nandun yung adaptation po natin na yung ano yung nangyayari dito, ina-adapt na po natin. Kasi nandun na yung sistema po nila ay nandun na ina-adapt natin. Katulad po halimbawa ng Amerika. Makikita po natin ang Amerika na kung saan ito pong country na ito is modernized po ito pong country na ito na kung saan dito mo makikita talaga na parang wala na silang, hindi na sila naniniwala sa ating pong Panginoong Diyos. Hindi na sila naniniwala sa power ng ating pong Panginoong Diyos. Yung manifestation niya. Dahil makikita mo na talamak talaga yung abortion, yung divorce, at ngayon nga, di po ba na legalize na rin po yung kung tinatawag natin na same-sex marriage, na yung lalaki sa lalaki ay pwede na mag-asawa, babae sa babae ay pwede nang mag-asawa. So, ito po ay hindi po talaga nakalulugod sa ating pong Panginoong Diyos na magkaroon po ng ganito pong sistema. Ito pong mga ito. Dahil ang reason nila ay kailangan na i-respect yung kanilang nararamdaman, di po ba? So, paano lang, hindi natin alam kung hanggang kailan yung mga ganitong sistema na eto pwede na ang same-sex marriage. Kung yung feeling na sinasabi nila, paano kung you feel in love with your dog? So, pwede mo na rin bang pakasalan yung dog mo, halimbawa? At meron nga tayo nababalitaan. So, baka darating ang panahon na ililegalize na rin na pwedeng mag-asawa ang hayop at ang tao. Or sasabihin ng isang ama na I fell in love with my daughter kasi kailangan i-respeto yung feelings. So pwede na rin bang mag-asawa yung anak at saka ama? Diba?
So may mga bansa na gano'n, hindi pa man nalilegalize yung mga yun, pero meron na po tayong mga nababalitaan na mga ganun pong sitwasyon. So wala na po talagang pakialam ang tao. Hindi na sila naniniwala sa law of God. Kumbaga, hindi nagbabago yung law po ng ating pong Panginoon. Hindi na sila naniniwala sa supernatural power of God. Especially po sa mga modernized country, hindi na po sila naniniwala. Ang tawag pa nga nila dun Pastor Luz, di ba, extreme love daw. Yung mga ganong nararamdaman. No? Extreme ba? Ano ba ibig sabihin ng extreme? Extreme yung love nila. Kumbaga, kakaiba siguro. Yung sobra yung kanilang pagmamahalan. So, those are crazy things. No? Mga crazy things na pinaniniwalaan po ng mga taong ito. Bakit? Because they don't know the word of God. They don't know God. Kaya nila nagagawa or naa-adapt ito pong mga bagay nito. Kaya nga yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos ay sila po yung mga tinatawag po natin na mga atheists. Wala na silang paniniwala sa supernatural power of God ng ating pong Panginoong Diyos. Meron pong isang evangelist. Siya po ay si Reinhard Bonnke. Hindi ko po alam kung narinig yun na po patungkol sa kanya. Talagang nandun na ito pong evangelist na ito. Napunta siya doon sa Africa. And open field po yon dahil wala po mga facilities. Talagang yung mga African people, talagang nandun na nag-attend sila kahit na field yun. At nakita po nila yung manifestation ng power of God, yung demonstration ng power of God, talagang nandun sa mga African people na yon. Kasi nandun na sila po ay tumanggap sa Panginoon. Millions of people na tumanggap po sa ating pong Panginoong Diyos. And at the same time, yung demonstration ng power ng ating pong Panginoong Diyos ay nandun na yung mga bulag. Talagang nakakita sila, mga pilay, no? Try nyo i-browse sa YouTube. Nakalakad. Meron pa ng buhay ay ng patay na talaga pong nabuhay. So sabi po ni Reinhard Bonnke na napakadaling mag-manifest or mag-demonstrate ng power ng ating pong Panginoong Diyos sa mga African people na ito compared to American, sa mga Amerikano, sa American country. Kasi yung America is modernized na sila. Samantalang itong mga African people ay hindi po sila modernized. Talagang nandun sila sa kahirapan, no? Mahirap talaga itong bansa na ito. And then na talagang wala silang ibang makakapitan, kumbaga sa kanilang kahirapan, kundi ang ating pong Panginoong Diyos. So, ganoon na lang na ipinapakita po ng ating pong Panginoong Diyos yung kanyang demonstration of power, yung dinemonstrate niya, yung love niya sa mga African people na ito. So, nandun po makikita po natin sa unmodernized, hindi pa modernized na mga country, ay nandun yung pananabik po nila sa power ng ating pong Panginoong Diyos. Alam niyo po, napakaganda po itong topic natin ito for this month about power. Ang dami-dami kong prepare na about that. Kung ano ba, power of love, power of faith, yung Lord, ano ba talaga yung message ko sa Sabado, kaya hindi na ako kasi hindi ko pa alam kung ano yung message ko tonight. So pinamagatan ko po itong supernatural power of God, yung pong message ko sa gabi nito. Pero gusto ko lang pong malaman po ninyo na ito pong supernatural of God, kasi this is the source of all power, yung ating pong Panginoong Diyos. At nandun po na available po sa ating lahat, ito pong power po ng ating pong Panginoong Diyos. At makikita po natin, marami pong mga biblical evidence na mababasa po natin sa Bible kung paano po nag-demonstrate ng power ang ating pong Panginoong Diyos. Yung kanyang mga miracle healings na naganap po. Noon siya po ay naging ministeryo dito po sa lupa. At nung mamatay ang ating Panginoong Jesus, sabi niya sa kanyang mga disciples na i-preach ninyo yung gospel. Then, yung pong manifestation na sinasabi po natin, yung signs and wonders will follow. Magpa-follow yung signs and wonders if we preach the gospel, if we preach the word of God. Kaya nga lang, ang problema ay hindi po na ma-manifest or na-demonstrate yung pong power of God because of lack of faith. Na kahit ang supernatural power na ito, because of lack of faith, ay hindi po makagalaw, makakilos ang ating pong Panginoong Diyos. Kasi meron pong pangyayari po dito sa Bible na makikita po natin sa Mark chapter 6, verse 5 to 6. Sabi niya dito, hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon maliban sa pagpapataw ng kanyang
kamay, sabi po dito, sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. So, makikita po natin doon sa English, sabi niya, He could not do any miracles. Imagine yung Jesus, yung Christ, na gumagawa po ng mga miracles. Sabi niya, He could not do any miracles. Maliban lang daw sa pagpapatong ng kanyang kamay. So kung minsan, sa English, sabi niya dito, except. Ito minsan yung pandaraya po ng kaaway po natin. Yung except, few people are healed. Kung kung lahat sana na nandun ay mayroong faith, lahat sana ay magaling, gagaling yung mga nandun. Pero, sabi dito, except, bakit hindi makapagpagaling ang Diyos? Bakit hindi siya makakilos? Dahil sabi niya dito sa verse 6, dun sa verse 6, sabi niya, nasaan na ba ako? And he was amazed at their lack of faith. So, na-amaze ang ating pong Panginoong Diyos because of lack of faith. Kaya pala hindi siya makakilos, hindi siya makagalaw dahil sa kawalang pananampalataya po ng mga tao nandun. So, few people lang, yung mga gumaling doon. Sana lahat gumaling, yung mga may sakit doon. But, except, few people lang yung pagpapatong lang niya ng kamay because he was amazed. Yung word na amazed na ginamit dito, parang yung bang na-shock siya sa kawalang pananampalataya ng mga tao doon. Pag na-surprise ang ating Panginoon, bakit ba ang mga tao dito ay walang pananampalataya? Gustong magpagaling ni Lord. Gustong-gusto niyang kumilos, gustong-gusto niyang gumawa. But because of lack of faith, sino po dito ang lack of faith? Meron lack of faith ngayon. Wala naman siguro. At sino po dito ang gustong shockin si Lord sa inyo po ang pananampalataya? Gusto po ba natin ma-shock si Lord? Alam niyo, merong kwento dito sa Bible na na-shock si Lord sa kanya pong faith. Remember the centurion? Di ba lumapit siya sa ating pong Panginoong Diyos? Sabi niya, Lord, yung aking pong alipin ay may sakit. Sabi niya, sabi naman ng ating Panginoong Diyos, sige, pupuntahan ko at pagagaling mo. Pero ano yung sinabi ng centurion sa si Lourdes? Ano sabi niya? Sabi niya, hindi Lord. Sabi niya, sabihin mo lang at gagaling na yung aking alipin. So na-shock si Lord kasi sabi niya, di mo na kailangan pumunta dun, Lord. Maglalakad ka pa, mapapagod ka pa. So sabihin mo na lang at gagaling yung aking alipin. So sabi ng Panginoon, because of your faith, He is healed. Gumaling na. Sinong umuwi yung centurion, talagang magaling na yung kanyang alipin dahil po sa pananampalataya po ng centurion po na ito. So, I hope na tayo din po ay ma-shock din po natin ang ating pong Panginoong Diyos sa ating pong mga pananampalataya na hindi po katulad ng mga Western people, na hindi naman lahat ng mga Western ay wala silang mga faith. Pero karamihan po sa kanila ay nawawala na po sa kanila yung pong kanila pong lack of faith. And because of their lack of faith, ay nandun na nagsasuffer po sila sa consequences. Ang laki po talaga ng consequences kapag wala po tayong pananampalataya sa ating pong Panginoong Diyos. Kung nagkakaroon ng consequences yung pagiging lack of faith po natin, siguro din yung pagkakaroon natin ng supernatural faith ay magkakaroon din ito ng malaking epekto sa ating pong mga buhay. So matindi po yung epekto nito sa ating pong mga buhay, sa ating pong Christian life, yung ibubunga nito. So ang problema kasi sa atin, gustong kumilos ni Lord, gumawa ng mga miracles sa ating buhay. Kaya lang, kulang po tayo sa ating pong pananampalataya. So wala pong kasalanan ang ating pong Panginoong Diyos kahit gusto niyang kumilos sa ating pong mga buhay, but because of lack of faith, ay tayo po ay nandun na wala yung pagkilos niya sa atin. So, ano po ba yung sinasabi po dito? Yung pong sabi po dito na supernatural resources po, supernatural power. Alam niyo po, nandito po tayo sa word, na natural word, at nandun din po kumbaga yung world of impossibility or to the world of possibility. Ito pong dalawang ito ay nag-o-operates pa rin po ngayon dito po sa word na ito. So gusto ko lang pong sabihin sa inyo kung ano pa itong supernatural power. Sabi po dito, yung supernatural power means something that exists outside of the natural realm. So itong natural ay meron siyang nag-i-exist na outside, na ito yung tinatawag natin na supernatural. So yung supernatural power of God, ito yung divine
nature po ng ating pong Panginoong Diyos. So it means na yung God ay nag-i-exist po siya as a supernatural dito po sa supernatural word na ito. So ang lahat po ng ito pong supernatural or divine power ng ating pong Panginoong Diyos ay nandun na available po sa ating pong lahat ito. Ibinigay po ito sa atin po ng ating pong Panginoong Diyos. Dahil po available na ready to come in our life, ay nandun na tutulong po yung heaven to earth na maparating sa atin ito pong natural na power na ito ng ating pong Panginoong Diyos. So kung iisipin po natin na mayroon pong Diyos talaga na po ang nature niya ay supernatural. So ang gusto ko pong sabihin sa inyo na itong supernatural gustong ibigay ng Diyos because we are limited. Limited po kasi tayo. So yung supernatural na yun, if we are connected with this supernatural power, ay nandun na yung limitations natin ay magiging unlimited na tayo. Yung mga impossible sa buhay natin ay magiging posible po ito sa ating pong mga buhay. So ang laki po talaga ng ibubunga ng power na ito sa ating pong mga buhay kung ito po ay i-receive lang natin itong power na binibigay sa atin. Meron po nagsabi dito na isa po ang pangalan niya ay Arnold, ano ba pangalan no? Arnold Toynbee. Sabi niya, that believing in miracles is a basic necessity of mankind. The fundamental needs of our world today is a rebirth of belief in the supernatural. If this rebirth is not forthcoming from the more progressive creator or power mechanical culture, it may come from the backward people like the natives African and Asian people to those who have not yet become victims of proud materialism of the great power which scientific inquiry miracles have lost the ground. So yung ibig sabihin dito ni Toynbee ay yun daw pong kapangyarihan, no? Yung mga makapangyarihan na tao ay umaasa lang o nakadepend sa natural world at naniniwala sila na hanggang doon na lang sila. Sabi niya, yung power ng Lord ay mag-shift siya doon sa mga backward people. Ano ba yung mga backward people? Ito yung sinatawag natin na mga native African or mga Asian. So yung power ng Lord, yung power ng Holy Spirit, mag-shift sa kanila. Kaya kung titignan po natin ngayon, yung manifestation talaga ng, di ba, nanggaling ang Kristyanismo naman, sila ang nagdala ng Kristyanismo sa ating pong mga bansa. Ito pong mga Americans, itong mga Western, itong mga, yung mga Western, mga nasa Europe, yung mga nasa Europe. Wala na ba? Hallelujah. So nandun na, nag-shift down that because hindi na sila naniniwala sa supernatural of God. So yung nag-shift, yung Holy Spirit doon sa mga backward people, mga African, mga native na African, sa Asian. Kaya kung makikita po natin, ang mga on fire na mga churches ngayon ay nasa mga Asian na, nasa mga African. Nakita nyo ngayon yung mga African people. Di ba grabe sila mag-worship sa Lord? Grabe sila mag-pray. Di ba? Mga Korean, grabe sila mag-worship. Pero yung mga nasa Europe, yung mga churches nila, ginagawa na lamang mga libingan. Wala nang laman yung mga churches po nila kasi nag-shift na sa mga backward people, yung supernatural power, yung manifestation ng Holy Spirit, nag-shift na doon sa mga backward people dahil sila yung mga naniniwala doon. Kaya yung pong Holy Spirit na nasa atin, huwag niyo pong hayaan na mag-shift sa iba, mapunta sa iba. Kailangan laging activated yung ating Holy Spirit para hindi po siya mag-shift na katulad nito na nasa mga westernized yung pong power manifestation ng Lord sa kanila. Talagang nandun noon sila yung mga unfair, sila nagkakalat ng mga Christianism na ganyan. Pero ngayon nandun na ngayon, nasa atin na ngayon na mga Asian, no? Mga Pilipino kahit paano, di ba, unfair na rin yung ating pong mga churches. So nandun na daw, sabi po ni Toynbee, ito pong mga
yung supernatural power na yon ng ating pong Panginoong Diyos. So, makikita po natin na dahil doon, ito pong, sabi ko nga kanina, na nilegislate na ng Amerika, ito pong tinatawag natin na, ano ba kanina pastora yung LGBT, yung ba yun? LGBT, ba? Parang ano na, meron na silang karapatan, pinagkakalandakan na nila yung kanilang dahil nga po doon, ay nakikita po natin na yung Supreme Court, nilegalize nga po itong law na yon na kung saan ay against our Christian faith. Diba? Buti na lang sa atin na mga Pilipino ay hindi pa naman nalilegalize sa Pilipinas itong same-sex marriage. At mabuti po kung hindi pa. Dahil ito po talaga ay karumal-dumal po sa harapan ng ating pong Panginoong Diyos. At hindi po nababago kailanman ang law po ng ating pong Panginoong Diyos. Kung sa bagay, wala naman kasi ang Supreme Court noon. Paano nga naman nila malalaman yung patungkol po sa ating pong Panginoong Diyos? Noong naglikha naman po ang ating pong Panginoong Diyos ay wala pa sila. Dahil ang mundo po natin noon, di ba, Pastor Rudy, dahil sabi niya formless ba, void siya, kumbaga chaotic yung mundo natin. Pero ang Diyos, yung supernatural na Diyos po natin, na sinasabi natin God of heaven and earth, siya yung nag-create ng lahat ng mga nakikita po natin dito. Itong chaotic na ito na mundo, na kung saan nilagyan niya ng halaman, ng mga puno, so lahat na sabi ng Panginoong Diyos na makita niya, it was good, it was beautiful. Yun yung sinabi ng ating pong Panginoong Diyos pagkatapos niyang likhain. So yung naglikha na yon ay wala pong iba, kundi ang ating pong supernatural divine power ng ating pong Panginoong Diyos. Sa salita lang, sa pasabi nga ni Pastor Rudy kagabi, na sa pamamagitan ng salita, may power. So yung power na yun, nakita natin, let there be light. So nagkaroon ng light dahil lang sa salita po ng ating pong Panginoong Diyos. So makikita po natin na meron po talagang spiritual being, ito pong mundong ito na ating pong kinalalagyan. So yung ito pong mga spiritual na ito, hindi po pwedeng i-scientific proof. Minsan sila scientific proof nila. Sister Janice, itong nature na ito, na ito lang, itong nature na nakikita natin, hindi mo yan kayang i-scientific proof kahit kailan, na kailangan magkaroon ka sa unbelief proof, magkaroon ka ng faith para maipaliwanag sa iyo kung paano nagkaroon ang mga bagay na ito, maipapaliwanag sa mga ito. So mula po noong unang panahon pa lang ay gumawa na po ang ating pong Panginoong Diyos. Ginawa na po niya ito pong mundong ito sa pamamagitan po ng kanya pong kapangyarihan. And this supernatural power of God is never stopped. Hindi po yan hindi po yan tumitigil, no? Dahil sabi nga ng ating pong Panginoong Diyos na nang sabihin niya na I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. So totoo yun, yung sinasabi ng ating pong Panginoong Diyos. Nung sinabi niya na I am yesterday, today, and forever, totoo din po yun yung mga salita yun. Kaya lang, yung mga imposible ay pwede pong maging posible kung tayo po ay magiging activate po natin yung ating pong power na ipinaghalo po sa ating ng ating pong Panginoon Diyos. So itong mundo ito, wala din po noong mga tao, Sister Nora, nag-create din ang ating pong Panginoon Diyos because of His divine power. Biruin mo, from dust, diba, naging human being siya, hiningaan lang siya ng ating pong Panginoong Diyos ay naging human being na. Yung bang from nothing to something ay nagkaroon po ang mundong ito. So hindi totoo, Sister Janice, na tayo po ay galing talaga sa unggoy. Hindi, wala pong proof yun. Hindi mapuproof ng scientific proof yun na galing tayo sa, dahil tayo po ay nilikha po ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga lang po, yung demonyo po talaga ay nandun na gumagawa po siya talaga ng mga bagay na kung saan ay dinidemonic yung ating mga kaisipan para po tayo ay gumawa po ng kasalanan. Ito pong demonic na ito pong demonyo na ito ay nilikha din ng ating pong Panginoong Diyos. No? Nilikha din po siya at ano nga po ba yung trabaho ni Satan? Pastor Rudy, di ba worship leader siya. So dito, meron tayong tinatawag na natural world, meron din tinatawag na spiritual world. So yung mga nasa spiritual world, yun, nandun sila Satan, yung mga angels na yon. Pero ang sabi po ng Biblia, doon po sa book of Isaiah, ay naging proud. Ito pong si Satan, di ba? Dahil gusto niya to sit on the throne of God. Gusto niya umupo, gusto niya maging Diyos. Dahil gusto niya, nandun kasi ito po si Satan ay
ay talagang magaling siya na worship leader. Nandun na talaga ang lahat ng mga magagandang instrument nasa kanta. Kung mag-worship siya, talaga pong grabe. Talagang hinahangaan siya ng mga angels. Kaya nga siya naging proud dahil hinahangaan po siya ng mga angels na ito. Dahil doon ay nagkaroon po, nagrebelde po siya. Wala po tayong maitatago sa Panginoong Diyos kahit kailan. Kaya nandun yung rebellion, kapag tayo po ay nagre-rebelde, galing po yan kay Satan, hindi po yan galing po sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya wag po tayong magre-rebelde because that is from Satan, that is from devil. So ito pong Satan na ito ay pinalayas ng ating pong Panginoong Diyos because na naging proud po siya. Gusto niyang umupo sa trono po ng ating pong Panginoong Diyos. So pinalayas siya. So nandito po ngayon sa ating pong mundo, dito po sa earth, ito pong si Satan at ng mga alipores niya pong mga demonyo. So yung mga itong mga demonyo na ito, hindi po natin nakikita ng ating pong naked eye kasi spiritual being po sila, invisible itong mga supernatural nito. Hindi natin nakikita dito po sa physical world kasi meron nga sabi ko sa inyo na meron pong physical world at meron din pong spiritual world. Doon po sa supernatural world, yung mga spiritual being, una ang ating Panginoong Diyos, pangalawa ay yung mga demonyo na yan, demonic forces na yan. At pangatlo po ay yun pong mga angels. So ito po mga demonic forces na ito, may kanya-kanya po talagang assignment yung mga yan. Si Lord Diyos, may nakasign sa flat mo, meron nakasign sa takala, may mga assignment yan, nakala nyo ba? Meron din dito sa church. Nakatingin sa akin. Kaya ako minsan bubulungan ka niyan, di ba? Kaya kung hindi yan nakikita ng spiritual eyes mo, yung mga demonic yan, dahil wala ka sa Panginoon, lalaroin ka talaga ng demonyo, pasaramutin, di ba? Kaya nga po marami po tayo nakikita ng mga nadidemon possess. Marami po tayo nakikita na nadidemon yung kanilang spiritual understanding. Kaya mayroong pumapatay, nandun na meron na sila ay nagnanakaw. Yan po ay gawa po ng mga demonic forces po. Pero yung mga angels po, sila din po naman yung nagpro-protect sa atin dito po sa world na ito. Hindi po natin sila nakikita dahil mayroong natural world, pero sila din po yung nagpro-protect. So lahat po ng mga Christians na naniniwala sa ating pong Panginoon, meron po tayong angel, Sister Janice na nagpo-protect. Naranasan niyo na ba yung bang muntik ka nang mabangga? Naku, talagang konti na lang, daplis na, mababangga na ako. Tapos biglang nag-stop yung sasakyan. Pero sino nakaranas ng gano'n? Ang nag-stop na talaga yung angel mo, Sister Nora. Gawa yun ng angels yun because pinoprotektahan po tayo ng mga angels na yan. Kung wala sila na nagproprotect, marahil ay nasagasaan ka na. Kumusta kaya yung nasagasahan ng Pilipinas? Ano nangyayari sa kanya? Ha? Pinatay na eh. Sabi patay. Hindi. Kasi sabi patay na tao. Patay na. Diba? Kaya dapat, napakahalaga po talaga yung protection po ng ating pong Panginoong Diyos, no? Nandun na mag-pray tayo bago talaga tayo umalis ng ating pong mga tahanan. At nandun naman na sumunod din tayo sa batas. Nakita ko kasi doon sa video, wala siya sa pedestrian, di ba? Dapat magaling sa pedestrian. Wala kasi siya eh. Hindi siya sa doon. Oo, Madali siya. Oo, basta na lang siya diretso na panalang dito ngayon. Iba yung So, pinagdaanan kasalanan din, no? Nasa ibang bansa tayo, yung ano ba naman yung magtiis tayo ng konti, mag-intay na mag-stop at tumawis ka talaga sa tamang tawiran. So may fault din po yun. Kaya dapat tayo din sumunod din para nandun din yung protection sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. Diba? So madala na po tayo mabot. Wala po tayo sa Pilipinas. So ito pong si Satan, diba? So unseen supernatural nga po siya. Gusto niya ngayon na saktan. Gusto niya kalabarin talaga itong si Lord na kumbaga dahil sa hindi niya matouch si Lord, siyempre all-powerful God, di ba? Paano mo naman matatalo yung creator mo? Dahil sa gustong saktan ni Satan si Lord, ang ginagawa ko ngayon ng demonyo ay para pumasaktan si Lord, ay i-touch yung kanyang mga mahal sa buhay. Di ba? O tayo yung mga mahal ng Diyos. Kaya gusto tayong i-touch ni Satan para masaktan po niya
tayo yung tinitira ng Satan na yan. Kasi meron naman tayo kasing personal will na sinasabi, pwede kang umayaw sa Diyos, pwede kang umindi para sa Kanya. Pero ito, si Satan, talagang pipilitin niya na maging masama yung pong mga tao para po saktan ang ating pong Panginoong Diyos. Na nandun na lahat talaga ng mga tao ito dahil po because of that demon forces, no, talagang ginawa talaga ng mga tao yung lahat ng kasamahan. Tatandaan nyo, sabi ng Panginoong Diyos na nalungkot siya sa kanyang nilikat. Ano ang ginawa, Sir Lourdes? Dahil sa kalungkot, dahil sukdulan na yung kasamaan ng mga tao. Remember, nung time ng Noah, di ba? Sabi niya, dahil sukdulan na yung kasamaan ng mga tao, binipe up talaga ng ating pong Panginoong Diyos yung mga tao ito na kanyang nilagay. Dahil sumukdulan na yung kanila pong kasamaan. At nandun na dahil wala pong magawa ang ating pong Panginoong Diyos noong kung sabi niya kay Noah na sa kanya magmumula, mag-procreate ang ating pong Panginoong Diyos sa pamamagitan po sa lahi po ni Noah. So nandun na wipe up po ang mundong ito dahil po sa kasamaan ng mga tao, dahil patuloy pa rin kahit na nangyari ito, patuloy pa rin talaga sa kasamaan ng mga tao, ay nandun na wala nang magawa ang ating Panginoong Diyos kundi ibigay yung kanyang kaisa-isang anak. Kundi si Jesus Christ ay nandun na namatay po sa krus ng Calvary para lang talaga tayong maligtas po sa kasalanan. At dahil po sa kamatayan ng ating pong Panginoong Diyos, nandun sabi niya na i-preach yung gospel na naman. Nung panahon ni Noah, pinipreach yung gospel, pinipreach ni Noah, binibigyan niya ng babala yung mga tao na mayroong darating na judgment at yun yung matinding bahas. So nagsisi ba yung mga tao? Hindi, di ba? Hindi sila nagsisi. The same thing with us ngayon, yung pamatay ang ating pong Panginoong Diyos. Kailangan po nating i-preach yung gospel dahil meron paparating na judgment. And that is, sabi nga natin, na yung second coming of Christ ay hindi na siya Savior, kundi judge na siya na darating. So kailangan na ma-preach po natin talaga yung gospel po ng ating pong Panginoong Diyos. Upang sa ganon ay magkaroon po ng kaligtasan po ang ating pong lahat po ng mga tao. So, dito pong si Satan, sabi niya, akala niya kasi natalo na niya si Satan, ay natalo na niya yung ating pong Panginoong Diyos nung siya po ay mamatay sa krus ng Calvary. Pero hindi po, di ba? After 3 days ay nabuhay po. So, sabi ng ating pong Panginoong Diyos na nabuhay siya after 3 days, all the powers and authorities given to the back. Sabi ng Lord talagang naibigay na yung authority sa ating pong Panginoong Diyos. At sino man manampalataya sa Kanya ay magkakaroon na ng kaligtasan. So yun talaga yung nangyari na event. Kung babasahin po natin ito pong Bible, mayroon talagang mga ganitong pangyayari from Genesis hanggang sa nandito ang ating pong Panginoong Diyos. Yun po yung kwento dito po sa Bible. So meron po talagang supernatural event na nag-take place po 2,000 years ago. At ito po si Satan ay naging powerless na. Naging powerless na. Kumbaga, sasabihin natin, kumbaga sa korte, talaga ang judge na itong si Satan. Meron na siyang ano ba yung, di ba, pag ginadjudge ka kapag, ano ba yun, nahatulan, kumbaga nahatulan na si Satan, no? Kaya lang si Satan nakalaya, kaya hindi pa siya kinukulong doon sa kanyang kulungan, di ba? Nakalaya po ito kung si Satan. Pero tayo, no, kapag nakikita po tayo ni Satan, alam niyo ba, yung mga demonyo na yan, ay nanginginig din naman yung mga yan kapag ginagamit po natin yung pangalan ng ating bumbang, di ba? Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. So, meron po tayong authority na palayasin yung gawa ni Satan kasi meron na po siyang warrant of arrest. Pagka meron na siyang death penalty. Kaya lang, hindi pa na-impose na yon, kaya lang dahil nga po siya ay nakatakas, kaya nandito pa siya sa ating world. Kumbaga, si Satan, powerless na siya. Tayo ngayon ang binigyan na ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos para talunin sila. Kaya lang, ang problema ay tayo mga Kristiyano ay hindi natin alam gamitin yung power na yon. Kaya kung minsan ay mga talunan pa rin po ang mga Kristiyano dahil hindi natin alam gamitin yung power na ibinigay po sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. So sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 4, verse 20, ito po yung binigay na power ng ating pong Panginoon. Ano ba itong power na ito? Sabi nga dito, for the kingdom of God is not in the word, but in power. So yung kingdom pala ng Lord is not only in the word, but in power.
word, sabi ng ating pong Panginoong Diyos. So, hindi lang pala ito sa salitaan. Kumbaga, sa salitang kanto ay hindi ito yung, kumbaga, wala yun sa forma. Hindi pwedeng, ano ba yung sabihin, kahit na ikaw ay walang alam, walang pinag-aralan. Pero meron, sabi niya dito na wala yun dahil tayo lahat ay nandun na binigyan ng kapangyarihan ng Diyos para gumalaw sa buhay po natin. Kailangan hindi i-exercise din po natin ito pong power na ibinigay po sa atin dahil available po ito. Hindi po ito exclusive sa mga may pinag-aralan niya. At sabi niya dito ay hindi lang sa salitaan. Sabi niya, halimbawa, ngayon, sabi po dito, sabi niya, if we know, sabi niya, si Satan daw, sabi dito ay helpless niya. So, nandun na tayo po ay kaya natin siyang talunin. Kasi alam ni Satan na alam natin yung rights natin. Alam niya yung ating authority. At alam din niya na mayroon tayong power. Kaya nasabi ko kanina na tayo ay binigyan ng kapangyarihan ng ating pong Panginoong Diyos para po talunin ang gawa po ng kaawan. Kaya noong pong panahon ni Noah, sabi po dito na God's way is not a matter of talk, it is a matter of empowered life. So yun pala yun, na hindi lang sa pamamagitan ng salita, kundi doon sa empowered life na yun. So yung pinag-uusapan dito na supernatural power ay hindi po siya nag-i-stop mula po noong creation, mula po noong panahon ni Noah hanggang sa krus at hanggang po sa panahon po natin. Ito pong supernatural power ito ay nag-i-involve po dito sa human history po natin. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, kailangan ay nandun na kapag tayo po ay ina-under attack po ni Satan, ay gamitin po natin yung kapangyarihan na yun. Dahil the supernatural power, it will never stop. Then the supernatural power is always needed. So, kailangan din pala natin itong supernatural power na ito na sabi po dito na it always needed. Sabi sa Luke 24 verse 49, behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. So, yung power ng Lord dito, dinemonstrate niya sa kanyang mga disciples. Sabi niya, ibibigay niya itong power na ito. Sabi sa Acts 1:8, itong ipinangako na ito, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the world. So dito po sa Acts 1:8 ay in-empowered ng Lord yung kanya pong mga disciples, hindi lang para magpagaling ng mga may sakit, kundi para po sila po ay maging witness. The same thing with us. Binigay yung power na yon para po tayo po ay maging witness na yon. So dito, yung power, alam ko na natatandaan ninyo, dinefine na rin po noon nung magkaroon po tayo ng topic na about authority. Yung power na yon is what we call dunamis, na diba, Pastor Lucy? Yung dunamis na ito ay nandun na, ang ibig sabihin sa Greek word ay dynamo. So dito rin nagsimula yung word na dynamite. So makikita po natin na diba yung dynamite, nag-explode siya. Sa ginagamit yung dynamite, diba sa paghuhuli ng isa. So exploding siya. So yung ibinibigay daw sa atin na power ng Lord is dynamo. Means it has the capability and ability to produce supernatural manifestation. Capable to produce supernatural manifestation. So, ano yung supernatural manifestation na yun? Yung mga apostles noon, because they received that power, noong sila po ay nag-preach, meron talagang manifestation, supernatural manifestation. Diba, remember, sa pag-preach nila, ang dami pong nangaligtas, no? Si Peter ba yun nag-preach? So, 3,000 agad yung naligtas. And then, nandun na yung pag-lay hands lang nila, gumagaling yung mga bulag, gumagaling yung mga pilay. Yun nga lang madaanan ng alina ni Peter, di ba, gumagaling. So, ganun talaga yung manifestation ng supernatural power ng ating pong Panginoong Diyos. Talagang ginagamit nila itong supernatural na ito. Sabi niya kasi, capability to produce supernatural. So, capable tayo din mga anak ng Diyos is we have the ability, we have the
capable if we receive this power na binigay sa atin ng Diyos. Then sabi niya, how to open the door to the supernatural power of God. Meron pa akong 3 puntos. 3 puntos. Number 1, open the door with a faith of attitude. So, kailangan pala yung faith attitude na to believe God that has a miraculous ability and power. Hindi po pwedeng wala po tayong faith attitude. Kailangan ay maranasan po natin, mararanasan lang po natin yung pong miracles na yan kapag meron po tayong faith attitude. At paano po tayo magkakaroon ng faith attitude? Kailangan din po ay magkaroon po tayo ng confidence. So, paano po tayo magkakaroon ng confidence, Sister Lourdes? No? Ang yung illustration ko dito, yung disobedient person, syempre, hindi siya naniniwala sa word ng ating pong Panginoong Diyos. So, kailanman, yung kapag disobedient ka, ay hindi mo mararanasan yung supernatural power ng ating pong Panginoong Diyos. Hindi mo, yung po kasi supernatural, kapag hindi po natin ito ginawa, ay makaka-apekto po ito sa ating pong confidence na sinasabi po natin. So, yung confidence na ito ay kailangan po na kailangan. Like for example, illustration ko lang itong confidence na ito. Halimbawa, tithes and offering. Di ba word ng Lord John? Di ba kailangan tayo, sabi nga, disobedient. So, kailangan pag disobedient ka, hindi kailangan magmamanifest yung power ng Lord pag nag-disobey tayo. So, yung tithes and offering, gagawin ko lang siyang illustration. Ito pong tithes and offering, kapag tayo po ay nagta-tithes, nag-offering, pumupunta po tayo dito sa church, every Friday, every Saturday, every Sunday, ang pinaka-main reason, pasurutin ng tithes and offering, ay hindi para mag-raise ng fund. Talaga, para lang meron tayong pangalaman sa church, para lang meron tayong pambayad sa mga bills. Hindi lang yun. Ang pinaka-main reason na talagang ginagawa naman lahat ng mga churches na pina-follow to, constantly ginagawa talaga na ito pong tithes and offering na ito. At isa na po ang The Blessing Israel. We are constantly follow this tithes and offering na biblical naman po na susundin po natin. So, ang pinaka-main reason is to raise up godly children. Para makapag-raise up siya ng godly children of God. Kasi kapag nagta-tithes and offering po tayo, para po binabakunahan po tayo ng Diyos para po sa ating pong selfishness. Kasi ang tao ay makasarili. Sa totoo lang, ang tao, likas sa tao ang makasarili. So habang ikaw ay nagbibigay ng tithes and offering mo, yung parang nagpapagumot ka, Sister Lourdes, pinapagamot mo yung pagiging kuripot mo o pagiging selfishness mo. So kung ayaw mong mag-tithes and offering, parang ayaw mong magpagamot, ayaw mong magpabakuna para sa yung selfishness. So yung kasi ganito yan kapag ikaw ay nag-tithes and offering, halimbawa, ano ba yung difference? Ang laki kasi ng difference, yung confidence mo, Sister Lourdes, ang laki. Halimbawa, ikaw ay nag-tithes, nagbigay ng tithes mo, ng offering mo. Di ba yung una, syempre masaya ka, di ba? Kasi nakapagbigay ka, Sister Nora, di ba? Ang saya-saya na feeling mo. And then, pangalawa, napakataas yung expectation mo doon sa mga promises ng Lord, di ba? Kasi ang expect mo, you have to claim the promises of God. Meron kang confident, nandun yung confident mo na ikaw ay makareceive ng blessing sa ating pong Panginoon. Kasi nagbibigay ka. Halimbawa, kapag ikaw ay hindi ka nagbibigay ng tithes and offering mo. Di ba, halimbawa, mag-pray ka na ganyan, may sakit yung asawa mo, kailangan niya operahan. So, kailangan mo ng provision ng Lord. Mag-pray ka, Sister Janice. So, nandyan, alam niyo bang sisingit yan? Sisingit si Satan, magkakaroon ka ngayon ng argument. Sabi niya, ano pinag-pray mo? O, di sabi, kailangan ng asawa ko ng pera. Bakit ka humihingi ng pera? Nag-tithes ka ba? Parang yun yung binubulong. Doon sa spiritual world, magkakaroon ng argument si Lord at si Satan. Sabi niya, Lord, di ba sabi mo, yung mga disobedient people ay hindi mo pagpapan. Kahit gusto kang pagpalain ni Lord. Pero may basis si Satan doon sa arguments na Lord yun. Lord, hindi yan nagtatithes 3 buwan lang hindi nagbibigay
magbibigay ng tithes. So bakit mo siya ibibless? So meron siyang arguments. Kuminsan, sapul tayo sa mga arguments. Yung confident natin, parang nawawala. Pero kapag tayo po ay nagbibigay, sumusunod sa salita ng Diyos, nandun yung confident natin to claim yung mga promises ng ating pong Panginoong Diyos. But if we disobey His word, wala tayong confident na i-claim yung promise po ng ating pong Panginoong Diyos. So doon tayo minsan bumabagsak na mga anak ng Diyos. So yung nawawala po sa atin, yung confident na yun. So napakahalaga na tayo po ay magkaroon po ng confidence. Remember, merong spiritual word, no? Yung sa spiritual word na yon, may mga arguments yan. Kaya iwasan po natin na tayo po ay magkaroon ng arguments. Kasi si Satan at this time, kahit na siya po ay sinungaling, di ba? Ama ng mga sinungaling, at this time, kung mayroon siya nakita na butas sa'yo, i-argue niya yan sa ating pong Panginoong Diyos. So, iwasan po natin yun na tayo pa ay magkaroon ng arguments. Gustong-gusto tayo talagang i-bless po ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya lang, ang problema sa atin ay parang yung mga pagiging kuripot natin, yung pagiging generous natin, hindi na natin ito nagagawa. So, sa trabaho natin, minsan nagdadaya tayo. So, arguments pa rin yan ni Satan. Kapag tayo nagsisinungaling, arguments, lahat ng yan ina-argue. So, nagkakaroon po tayo, nawawalan po tayo ng confidence. So, dito po sa 1 John chapter 5, verse 14, sabi niya, "Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hear us," sabi po dito. And then sa Hebrews chapter 10, verse 34 to 35, "For you had compassion on me in my chains and joyfully accepted the plundering of your goods, knowing that you have a better and an enduring position for yourselves in heaven." 35, "Therefore do not cast away your confidence, which has great reward." Then 36, "For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise." So sabi ko nga kanina, if we give our tithes and offering to God, ay nagkakaroon tayo ng confidence, and nandun din po na meron po tayong tinatawag po na faith attitude to open that supernatural of God. So number 2 is nandun din po na nagkakaroon din po tayo ng high expectation. Kapag tayo po to open the door of supernatural power, ay meron pong high expectation. Siyempre naman, mag-expect ka talaga, Sister Lourdes, kapag ikaw ay nagbibigay ng tithes and offering mo, kapag ikaw ay nag-o-obey sa Panginoong Diyos, nandun yung high expectation mo na gawin ng Diyos yung kanya pong mga miracles. And number 3 is nandun na to open the door is kailangan din po tayo na magkaroon po ng sensitivity. Yung pong sensitivity na nandun na magkaroon po tayo ng sensitive sa mga pangangailangan. Kailangan maging open yung eyes po natin sa pangangailangan po ng ibang tao. Kailangan matuto po tayo na yung bang, alam mo, meron ako napanood na pelikula ng pamagat na ay, ano na ba yung pamagat niya? Do you believe? Iba-ibang mga kwentong mga buhay doon. Pero meron po doon na naging insensitive yung asawa ng pastor, no? Yung naging asawa ng pastor. Dahil yung pastor, meron siya nakitang buntis doon sa napakalat doon sa kalye. So, dinala niya doon sa kanilang bahay para syempre, buntis siya. Tapos, nandun lang siya sa kalye. So, dinala niya. Sabi ng asawa ng pastor na ito, "Bakit mo siya dinala dito? Hindi ka man lang nagpasabi na dadalhin mo ito." Sabi niya, "Kasi kawawa eh, nandun siya pakalat-kalat sa kalye. Buntis pa naman," sabi niya. And then, "Hindi ko matatanggap yan kung nagpasabi ka sana. Di sana mapag-iisipan ko kung tatanggapin ko yan," sabi niya. So, ito pong pastor, lungkot na lungkot siya kasi syempre pastor siya eh. Parang wala man lang, ano ba yung sensitive heart. O baga, walang compassion doon sa buntis na yun. So, ang ginawa ng pastor, dahil ayaw siyang tanggapin ng asawa na, syempre para hindi sila mag-away, dinala ng pastor doon sa hotel. Then, nangusap yung Holy Spirit sa kanya, nasabi ng Holy Spirit sa kanya, talagang pinakita niya yung pangangailangan ng babae. So, umiyak siya, sabi niya sa sarili niya, na
ako pala ay gagawin ng channel of blessings ng Lord, ay hindi ko pa ito nakita. So, nandun na, alam niyo yung ginawa niya. Pinuntahan niya ngayon yung buntis doon sa pinagdalhan ng asawa niya sa hotel. Sabi niya, humingi siya ng tawad. Sabi niya, sorry kasi hindi ko nakita yung pangangailangan mo. Naging insensitive ako doon sa need mo, sabi niya ganyan. So, mapapatawad mo ba ako? Sabi niya, of course, sabi naman niya. So, dinala niya yung buntis, sabi niya, dinala pa rin niya yung buntis doon sa bahay niya, inalagaan niya hanggang sa siya ay marang. Ano yung ibig kong sabihin dito? Na kailangan maging sensitive tayo sa pangangailangan ng ating buhay. Hindi lang tayo taga-receive ng blessings. Alam niyo yung pinakamaganda, pinaka-power na ano natin, yung tayo po ay maging channel of blessings. In any area of our life, kailangan maging channel of blessings po tayo. Hindi lang naman sa pamamagitan ng magbigay ka ng pera. Yun lang ba yung ba mag-encourage ka, di ba? Para lang yung mga tayo magkaroon ng comfort. Yung mga tipong ganun, sensitive tayo sa pangangailangan po ng bawat isa. So sa gabi ito lang po yung mai-share ko sa inyo na to open the doors of supernatural power. Kailangan magkaroon po tayo ng, yung una kanina, to have a faith attitude. And number 2 is to open the door with sensitivity. And number 3 is nandun na tayo po ay magkaroon po ng expectation. Yung pong supernatural power of God, ibinigay na po sa atin. Since ng ating pong Panginoong Jesus ay namatay sa krus ng Calvary, ibinigay niya ito sa ating pong mga anak. Ang problema lang ay hindi po natin alam i-operate yung power na ito. So, kailangan po ay magkaroon po tayo ng faith para po ma-open yung door of that supernatural power. Magkaroon po tayo ng sensitivity, magkaroon po tayo ng high expectation para po ipagkaloob po sa atin ng Diyos. Napakarami pong gustong ipakita ng manifestation at demonstration ng power ng Lord. Kaya lang kung minsan, sabi ko kanina, that we are lack of faith. So sa gabi ito, nawa tayo po ay magkaroon talaga ng pananampalataya para po nandun na tayo po ay ma-empowered ng ating pong Panginoong Diyos. Para po tayo ay makapag-preach ng gospel, makapag-witness. Marami pong nangangailangan po ng kaligtas. Marami tayong maraming mga tao nangangailangan ng ating pong tulong. Kaya kailangan lang din po tayo maging sensitive. So tayo po lahat ay tumayo sa gabi nito. Wala naman na yung mga singers. May papakanta sana sa mga singers. Water, water and wine. Alam niyo, habang itong kanta na ito, kanina kasi umaga, nakita ko dito yung supernatural power ng Lord, yung demonstration ng kanyang power. Kasi sabi niya, water turn into wine. So sino lang ba ang makakapag-turn ng water into wine? Hindi po ba yung ating awesome God na napaka-awesome na?
Diyos, yung mga may sakit, O God, sa bawat buka ng aming mga bibig, O Lord, ay maraming maniniwala, mananampalataya, Panginoong Diyos, maraming maliligtas, Panginoong Diyos, because you give that supernatural power to each and everyone, Lord. Kailangan lang, Lord, ay i-activate po namin, Panginoong Diyos, yung aming pong mga faith, Panginoong Diyos, para, Lord, mag-activate din, Panginoong Diyos, yung power na ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang God isa sa amin ay gamitin po namin ito for your glory alone, O God. Not for our own glory, O God, but for your glory, O God. Lord, sa gabi ito, Panginoong Diyos, nilangin ko, Panginoon, na lahat, Panginoong Diyos, na mga may sakit, may mga karamdaman, Lord, ipagkaloob mo sa kanila yung power of your healing, O God, Lord. Yung mga may mga problema, Panginoong Diyos, sa financial, Lord, financial breakthrough, Panginoong Diyos, ang ipagkaloob mo sa bawat isa, Panginoong Diyos, emotional breakthrough, Lord, physical breakthrough, oh God, hallelujah, breakthrough after breakthrough, Lord, victory after victory, Panginoong Diyos, ang ipagkaloob mo, Panginoon, blessings after blessings, Panginoong Diyos, because you are awesome, God, your power is awesome, oh God, hallelujah, we receive it, oh God, in Jesus' name, amen, hallelujah.